Good evening po sa lahat. Praise God. Sino po excited sa salita po ng Lord? Welcome po sa bisita po natin. Purihin ng Lord. Hallelujah. Sino ho nakinig nung Sunday? Actually, medyo i-correct ko lang yun, Nasa kingdom na po tayo. Okay? Kaso, wala pa tayo dun sa physical. Sabihin natin, dun sa literal. Okay? Pero we belong to the kingdom. We've been transferred na nga po Okay? From the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Okay? Sabi rin sa John 3:5, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Pero tayo po, pinanganak na sa Espiritu, at sa tubig o sa salita po ng Diyos. Kaya nakapasok na po tayo. Okay? No one can see the kingdom unless they are born again. Sino po dito born again na? Okay? So nakita natin yung kingdom, tapos nakapasok tayo. Okay? So, pag-uusapan po natin sa gabi po na to, tutuloy ko lang po yung mga message natin last time. Kapag nasa kingdom ka, ito yung gagamitin mo. Yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay? Pag nasa loob ka na ng kingdom, actually, hindi na natin problema. Tulad doon sinabi ni Brother Mix sa Romans 14:17, hindi na natin problema yung mga needs natin. Kasi sa totoo lang, bahala na yung king sa lahat ng needs natin. Okay? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Hindi po yan pagdalo ng gawain. Kundi matagpuan po natin, maborn again tayo. At tayo po'y naborn again na, sabi doon, lahat ng pangangailangan natin will be added. Idadagdag na lang sa atin. Amen po. So, sige po, pray po muna tayo. Hallelujah, Father God. We glorify your name. We honor you. Salamat po, O Diyos. We belong to a kingdom that cannot be shaken, O God. At ito po ay kaharian mo, O Diyos. Salamat po, Lord, sa gabi pong ito. We thank you for the Holy Spirit living in us to guide us, Lord, into all truth. Salamat po, Lord, sa kaligtasan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga bagay, Lord, that you have given unto us. It's all because of you, Jesus. That's why we honor you and we praise you. Sa gabi pong ito, in Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Nakakatuwa po ang Lord kumbaga, marami siyang mga simpleng bagay na ginagawa sa buhay natin na makikita natin si Lord to. Okay? Minsan kasi iniisip natin ang Diyos pang malalaking bagay lang. Totoo po yun. Ang Diyos pang malalaking bagay din. Pero, sa maliliit na bagay, we can also see God moving sa buhay po natin. Okay? So, sige, pakilagay mo yung slides natin. Yan po yung pag-aaralan natin, The sixth sense. Sino dito kabisado yung 5 senses? Nakasulat na dyan, Sense of touch, sense of taste, hearing, smell, and seeing. Okay? So, ngayong gabi po na to, mag-e-exam tayo sa science. Okay? Pag-aaralan natin yung 6th sense. Okay? Next. Yan. Bago tayo pumunta doon sa 6th sense, syempre, alamin muna natin kung ano sense. Ano doon sa 5 senses yung ginagamit. Number 1, para makita yung magandang rosas.
Seeing. Praise God. Very good, children. Next. Para malasahan yung ice cream. Taste. Masagot ba yung mga bata? Okay, very good. Next. Para maamoy yung pabango. Smell. Kagaling. Next. Para madinig yung malakas na trompa. Hearing. Very good. Next. Para maramdaman kung malamig yung yelo. Touch. Very good. Perfect ah. Palakpakan niyo po yung sarili niyo. Hallelujah. Hirap ba? Okay. So, pag-aaralan natin, actually, makikita natin dito sa pag-aaralan natin, kaya pala natin mag-disqualify ng ibang senses habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Okay? Halimbawa, doon sa rosas, ilang sense ang ginamit natin? Isa lang. Nakita natin, maganda yung bulaklak. Na-disqualify natin yung 4. Sa pagtikim ng ice cream, ilan ang ginamit na sense? Isa lang. Okay? So, na-disqualify natin yung 4. Okay? Diyan sa ice, para mahawakan at maramdaman, ilan ang ginamit? Isa lang din. So, araw-araw pala ng buhay natin, nakakapag-disqualify tayo ng ibang senses. Okay? So, sa buhay Kristiyano, alam nyo, yung panghuling senses, which is the 6th sense, dapat pala, dinidisqualify natin yung 5. Okay? So, ano po yung pan-6th sense? Tingnan nga natin. Yan. Makikita natin sa mga tanong. Wala ba yung title? Hindi. Afternoon yun, ha? Parang mali yung slides ko. Sige, balik mo na ron. Next. Okay. So, puro tanong tayo ngayong gabi. Sino po dito naniniwala sa Panginoong Jesus? Tanungin ko kayo, nakita nyo ba si Jesus? Narinig? Nahipo? Naamoy? Ano pa isa? Nalasahan? Tindi, no? Pero bakit naniniwala kayo? Ano ginamit nyo dyan? Pananampalataya. Okay? Ayun pala eh. Ha? Nasa ilalim. Yun po yung pang-anim na sense. Faith o pananampalataya. Last time tinuro ni Pastor John, pag naniniwala, dapat nagsasalita. Okay? Mamaya gagamitin natin. Okay? May mga tanong pa tayo dyan. Napakarami, actually. Yan. Sino po dito naniniwala na magpupunta siya ng langit balang araw? Okay. Yan yung tanong ni Brother Mix. Balang araw, wag ngayon. Okay? Saka na tayo pumunta ron. Huwag kayong magmadali. Okay? Sino naniniwala? Lahat ba? Okay. Sino nakakita sa langit? Wala pa? Nalasahan. Sabi nung kanta ng Eraserheads, halina, tikman ang langit. Pero hindi po natitikman ang langit unless makapunta ka doon. Okay? Sino nakahawak? Wala pa. Nakarinig. O naamoy ang langit. Wala eh. So, dinidisqualify natin yung 5. Pag pinag-usapan, si Jesus, yung langit. Ano pa? Next.
Okay, sino naniniwala? Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan natin sa krus. Amen. Nakita nyo ba si Kristo na napako? Narinig? Nalasahan? Naamoy? Amoy krus ah. Walang ganun. Di po ba? Pero, naniniwala kayo. So, na-disqualify nyo na naman yung 5 senses. At ginamit nyo yung 6 sense, which is faith. Next. Sino naniniwala dito? Ligtas siya. Okay. So, ano ulit ginamit natin dyan? Faith. Okay. Alam nyo, sabi sa 2 Corinthians 5:7, pakilagay mo nga. Pasensya na, hindi ko na ilagay yung ibang slides. Yan, sabi po dyan, for we walk by faith, not by sight. Nabubuhay ang Kristiyano o ang mananampalataya sa pananampalataya at hindi sa nakikita lang. Hindi sa naaaboy lang, hindi sa naririnig lang. Amen ho ba? Yung mga tanong natin, pang Kristiyano yun eh. Pag hindi ka Kristiyano, no? Di mo masasagot yun. Pag tinanong mo yung iba, ligtas ba sila? Di nila masasagot. Kasi bakit? Wala silang faith. Kung pinatawad ba lahat ng kasalanan nila, di nila kayang direktang sagutin. Because kailangan ng faith para paniwalaan yung mga bagay na yun. Okay? Tayo po, ang tawag sa atin, believers. Hello? Kasi bakit? Meron tayong pinapanampalatayanan. And that is the Lord Jesus and His finished work on the cross. Okay? Naniniwala tayo kay Kristo at sa ginawa niya sa krus. Paano tayo napuntan langit? Kasi naniwala tayo kay Kristo. Na namatay siya para sa lahat ng kasalanan natin. Amen ho ba? Yes. So pagdating ng araw, pag nawala tayo sa mundong ito, alam natin, langit tayo. Bakit? Kasi may pananampalataya ka. Amen ho ba? So pag pinag-usapan po ang buhay Kristiyano, number 1 dyan ang faith. Tulad na sinabi kanina, no? Si Brother Mig, sa kingdom po, iisa lang ang language, iisa lang ang sense na ginagamit. And that is faith. Yung ibang senses po natin, susunod lang pag may faith ka. Tulad nung diniscuss ni Pastor John, di ba? Nagsasalita. Dapat pag may pananampalataya, nagsasalita. Pag wala kang pananampalataya, hindi ka magsasalita ng mga bagay patungkol sa Diyos. Pero dahil may pananampalataya ka, magre-response lang yan. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Amen ho ba? So we speak because we believe. Amen ho? Kaya sabi nga ni Pastor John, may kapangyarihan kapag tayo po ay nagdedeklara, nagko-confess, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Amen po. Alam nyo, very powerful po yan. Kung di nyo napapansin, wala akong dalang panyo. Di na po ako singa na singa. All glory to God. Last nag-preach ako, punas pa rin ako ng punas, pero alam nyo, bago ituro ni Pastor John yun, yung pagsasalita, nakapakinig ako ng preacher.
Kaya okay po yun eh. Nakikinig tayo ng mga messages sa YouTube, preaching sa YouTube, preaching po ng mga kinikilala nating mga lingkod ng Diyos patungkol sa biyaya. Okay na okay po yun. 3 M. Di po ba? So dapat, ginagawa din natin. Kung ano po yung napapakinggan nyo dito, you put to practice. Sabi ni Pastor John, dapat pag nag-amen, pasigaw eh. Di ba? Alam nyo, may kwento dyan eh. Patungkol sa pag-amen, di ko alam kung napakinggan na nung iba, pero iba siguro napakinggan na. Sa Israel po, may mga tinatawag na rabbi. O yung tagapagturo. So, itong rabbi po na to, nagtuturo sa mga bata. Okay? Sabihin natin, mga 10 years old. At sabi ng rabbi, kasi medyo bata pa rin itong rabbi na to eh. Siguro mga nasa 40s. Okay? Sabi ng rabbi, after 40 years, makikita ko pa rin kayo. After 40 years, no? Grabe. So, ibig sabihin, 50 years old na yung mga bata. Alam nyo, isa lang nag-amen na bata. Sabi ng isang bata, Amen! Sumagot siya doon sa sinabi ng rabbi. Alam nyo nangyari doon sa bata? After 40 years, nag-testify. Sabi niya, dati may nagtuturo sa amin rabbi dyan. At sinabi na after 40 years, magkikita pa rin sila. Alam nyo, siya na lang natirang buhay. Yung nag-amen. At tong bata na to, naging rabbi na rin. Kaya nagkita sila ng mentor niya, rabbi. Ako po yun, yung sumagot ng amen. Hello? Eto nakakatuwa. Salita pa lang na rabbi yun. Hello? Sabihin na natin, salita lang yun ng tao. How much more pag nag-amen ka sa salita ng Diyos? Hello? Amen ho ba? Pag umamen tayo sa salita ng Diyos, hindi tao inaagrihan mo. Diyos. Makapangyarihan ho ba ang Diyos? Amen. Kaya niya bang gawin yung sinabi niya? Hello? Amen ho ba? Tapat ba siya? Hindi ba siya nagsisinungaling? Kaya kung ano sinabi ng Diyos, mangyayari yun sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So, hindi po tayo nagre-rely sa 5 senses. Lalo pag pinag-uusapan, kaharian ng Diyos o mga bagay patungkol sa Diyos. Amen ho ba? Though, yung pananampalataya po, dumarating yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pakilagay mo yun, kung nandiyan ba? Wala na? Wala na akong nalagay na slides. Tanong, meron mo tanong pa? Sige, ilagay mo muna. Parang kulang pa ng 2 tanong, pero I think naintindihan na ng mga kapatid natin. Hallelujah. Why do we need to listen to the Word of God? Kasi nga po, faith comes by hearing. So, pwede sabihin ng iba, Pastor, ala ko ba di tayo gumagamit ng 5 senses? Okay? Actually, yung senses po natin can be used to activate kung ano po yung pananampalataya natin. Okay? Dumating ang pananampalataya dahil nakapakinig tayo. Actually,
Tinuro na po dito yan. Ang salita po ng Diyos, hindi po literal lang. Ang salita po ng Diyos, espiritu at buhay. So, hindi lang siya natural na salita, yun napakinggan natin. Espiritu po yun. Do gumamit tayo ng tenga, pero ang rumisib po nun, yung espiritu natin. Kaya tayo na born again. Amen ho ba? So yung binasa natin kanina, we walk by faith, not by sight. Pag sinabi po walk sa Bible, ibig sabihin po niyan, buhay. Lumalakad tayo everyday. Di ho ba? Nabubuhay tayo by faith. Amen? At hindi lang tayo dumidepende sa senses. Amen ho ba? Pag pinag-usapan po ang buhay Kristiyano, it's all about faith. Ngayon, sabi sa Old Testament, sino nakakaalam na itong verse na to? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bakit kailangang liwanagan yung daan ng salita ng Diyos? Amen ho ba? Kasi nga tulad doon sinasabi natin, lumalakad tayo everyday. Yung salita ng Diyos, nagiging guide natin sa buhay natin. Amen ho ba? Yung salita ng Diyos nagpapaliwanag sa daan natin para di tayo matisod. Para maging maayos yung daraanan natin. Sa Old Testament, word is light and lamp. Sa New Testament, sino po yung light of the world? Si Jesus. Tapos, naging tayo. We are the light and salt of this earth. Amen ho ba? Kung ano si Jesus, naging ganon din tayo. Kung si Jesus' word, amen, na nagliliwanag ng daan, dapat pag tiningnan din ng tao yung buhay natin at nakausap nila tayo, makita din sa atin, may word to. May salita ng Diyos to. At kung magpapakounsel man sila, maliliwanagan sila kung ano dapat nilang lakaran o daanan sa buhay. Amen ho ba? Sa Old Testament, literal na word. Sa New Testament, naging si Jesus, tapos naging tayo. Amen ho ba? Paano naging tayo? By faith pa rin. Di naman tayo literal na liwanag eh. Amen ho ba? Mukha ba akong bombilya? Di naman. Pero sabi, we are the light of the world. It's by faith. Amen ho ba? Hallelujah. Sabi ho sa Isaiah 30:21, ito ang ganda hong verse na ito. Isaiah 30:21. Yan. Sabi po dyan, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way. Walk in it. Amen ho ba? Makakarinig daw ng salita at sasabihin, eto yung daanan mo, eto yung lakaran mo, eto yung gawin mong buhay. Amen? Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Sabi nga ni Brother Tanyel, di ba? Si Lord daw parang ways. Amen? Minsan, lumiliko tayo, mali yung dinadaanan natin, pero dahil yung pa rin yung ruta mo, ibabalik ka sa tamang daan. Amen ho ba? Paano tayo ginaguide ng Lord? Sa pamamagitan po ng salita niya.
Hello? Kaya si Waze nagsasalita yan. Amen? Sa kanto, 200 metro, kumanan. Pag di mo sinunod, maliligaw ka eh. Pero minsan sinunod namin, naligaw kami. What a waste of time. Pero, hindi pa kasi ganun ka-accurate dati. Matagal na kasi yun eh. Okay? Pero ngayon, dahil na-update na, na-upgrade na, no? Nasusundan na natin yung sinasabi ni Waze. Amen ho ba? Hallelujah. Alam nyo, ang ganda pala ng meaning ng faith, faithful, or believe sa Bible. Okay? Sa Old Testament po, sa Hebrew, ang believing is to build up, to support. Pag sinasabi palang nananampalataya ka, matibay. Okay? Nakatayo ka sa isang matibay na pundasyon. Doon ka naka-build up. Amen? At yun din ang sumusuporta sa'yo. Sa Hebrew word po ng believe is aman. So, sila si Sister Marivic Aman. Maganda po yung apelido nila. May pananampalataya pala doon sa pangalan nila. Okay? Sa Greek naman, pisteo, pistis, okay? Ibig sabihin, trustworthy or trustful. Okay? Pag sinabing may faith ka, nagtitiwala ka. So, ibig sabihin, may pinagkakapitan yung pananampalataya mo. Hindi lang po tayo natin sinasabi na believer tayo, pero wala tayong pinapaniwalaan. O wala tayong pinagkakatiwalaan. Okay? Kaya po tayo tinawag na believers of the Lord Jesus kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Sino dito nagtitiwala sa Diyos? Kinanta natin kanina, no? Dumating ang problema. Amen? Magtitiwala pa rin tayo sa Lord. Yung problema, hindi po yan inalis ng Diyos. Dapat ho ang problema, hinaharap. Amen? Tulad ni David. Tinakbuhan niya ba si Goliath? Hindi, hinarap niya. Pero kailangan sa pagharap mo sa problema, may kasama ka. Dapat kasama mo si Kristo. Amen ho ba? Para yung malaking problema, no? Dahil malaki ang Diyos natin, kayang-kaya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. So, kanina, na-establish natin na sanay pala tayo sa faith. Okay? Pag tinanong tayo, kung saved tayo, bilis natin makasagot. Yes, we are saved. Kung makakarating tayo langit, kapag tayo nawala dito, yes, we believe. Yes. Amen ho ba? So, ibig sabihin, you have faith. Kasi minsan, di ba, kapag pinag-uusapan natin yung pananampalataya, parang naisip natin, nawawalan tayo ng faith. At times. Hindi. Nandiyan pa rin yung faith mo, pero nadadagdagan ng unbelief. You still have your faith, pero mas minsan pinapakinggan mo yung 5 senses. At kapag pinakinggan mo na yung 5 senses, sasabihin ko sa iyo, dadalihin ka ng unbelief. Hello? Halimbawa, dumating na yung due date. Ano papaganahin mo? Titingnan mo yung bill. Makikita mo ron, 5,000. Isipin mo kasi nag-aircon ako eh. Okay? Makikita 5,000. Saan ako kukuha ng pambayad?
Amen? Pero kung may faith ka, the Lord will provide. Amen ho ba? Nakita mo yung bill, pag kinamit mo dyan, senses mo, magwo-worry ka. Lalo na pag bumukot ka sa bulsa. Ako wala akong pera. Pinapakiramdaman mo kung may laman yung wallet mo. Gumamit ka ng sense of touch. Manipis ang wallet mo, walang laman. Puro resibo. Amen ho? Kakabahan ka na. Wala pa yung faith, nandun. Natabunan lang ng ibang senses. So dapat, mas paganahin natin is yung faith natin. Lord, alam ko, nasa kingdom mo ko, ikaw ang bahala sa akin. Amen ho ba? At wag lang natin isipin, tulad nga na sinabi ni Pastor John, ideklara natin. Sabihin natin, prosperous ako. Dahil anak ako ng Diyos. That's the truth of the Bible. Kung at tatay mo mayaman, ikaw mayaman ka. Amen? May anak ba ng Diyos na mahirap? May anak ba ng Diyos na hindi pinagpala? So sabihin mo kung ano yung totoo. Amen? Unang-una, dahil naniniwala ka na ikaw ay pinagpala, nabasa mo sa salita ng Diyos, we are blessed with all kinds of spiritual blessing because of Jesus. Amen ho ba? We are blessed with Abraham. At wala na tayo sa sumpa, sabi ng Galatians. Yun po ay deklara natin. Yun po ang lagi dapat natin sinasabi. Amen. Nakakatuwa ho, kanina may bisita ako no? Kaya medyo di ko natapos yung slides. Bumisita ho si Pastor Nani sa bahay. At alam nyo, pinag-usapan namin, etong pinag-uusapan natin ngayong gabi. Pananampalataya. At pagdideklara. Kala natin, okay na yung maniwala eh. Di naniniwala naman ako na bless ako eh. No? Umatakbo yan sa isip mo, okay naman po yun. Sabi eh, no? With the heart, we believe. Pero sabi, with the mouth, confession is made. Amen ho ba? Dapat sinasabi. No? Pag-isipan nyo, sa lahat po ng senses, lahat po yan papasok. Sight, hearing, nose, taste, touch, lahat po yan papasok. Isa lang ang palabas. Pag nagsasalita. Amen ho ba? So, papasok tayo ng papasok ng maraming bagay, kaya yun din ang lumalabas. Pero kapag pinasukan po natin ang salita ng Diyos, mga promises ng Lord, yan din ang lalabas. Amen ho ba? So, dapat punuin po natin ang salita ng Diyos. Mag-imbak tayo. Okay? Para yun din ang lalabas. Meron pong ginawa experiment. Ito po ay doon sa apo ni Kenneth Copeland. 2 halaman, okay, tinanim. Same amount of sunlight, same amount of water, parehong binhi, same ng lalagyan, same ng dami ng soil. Pero yung isa, sinasabihan ng pangit na mga bagay. Di ka tutubo, mabugbulok ka, di ka lalago. Okay? Tas etong isang bagay, sinasabihan na maganda. Maganda magiging tubo mo, di ka malalanta, lalago ka ng maayos. True experiment po to hindi po to kwento lang. Ginawa talaga to ng mga bata sa school nila kasi may Bible school sila. Okay?
Alam niyo po nangyayari, sabi nung estudyante bata, parang wala namang pinagkaiba. So, tumatakbo yung araw, tinitingnan nila yung halaman, sabi nung bata, sumbong sa nanay niya. Nanay niya, anak ni Kenneth Copeland. Sabi niya doon sa nanay niya, Nay, wala nangyayari. Sabi nung nanay, meron. Nay, wala. Sabi nung nanay, meron. Tapos parang naisip daw nung bata, alam ko na yung sinasabi mo, Nay. Alam ko na yung ginagawa mo. Ginagamitan mo ng faith. Bakit? Yung nanay niya nagsasalita. Hello? Kahit physically, parang wala nangyayari, pero dahil naniniwala yung nanay na may nangyayari, nagdedeklara siya, may nangyayari dyan. Hello? Alam niyo nangyayari doon sa halaman? After 3 weeks, yung isa, tumubo nung pasimula, pero nalanta din kaagad. Yung isang halaman, tuloy-tuloy lumago. Lumaki. At nabaliwala na yon yung halaman na yon. Pero tong isa na to, na sinasabihan na maganda, at nadeklarahan ng salita, patuloy po lumago. Amen ho ba? Ano ibig sabihin? Minsan parang wala tayong nakikita eh. Hello? Bakit po? Ano ginagamit natin? 5 senses. Amen ho ba? Hindi natin ginagamitan ng faith. Ang ginagamit natin, 5 senses. Pinapakiramdaman natin para wala na ma-epekto yung gamot eh. Kunyari, may sakit karamdaman tayo. Binigyan tayo reseta para wala na ma-epekto. Pwede mo naman ipag-pray yung gamot. Lord, sana maging effective to. I pray na etong gamot na to will be effective para sa sakit ko. Pwede ho ba yun? You're declaring. Amen ho ba? Kunyari, may sipon kayo, uminom kayong gamot, may sipon pa rin ako eh. Pero iba'y sasabihin mo, no, Lord, salamat sa gamot na to. Mawawala na isipon ko. Hello? Amen ho ba? Si Jesus, bisa naglalakad siya kasama sila Peter. Nakakita sila punong igos. Alam niyo na istorya na to, di ba? Sa Mark 11. Nagugutom si Jesus that time at naghahanap siya ng bunga. Okay? At pagdating sa puno ng igos, wala. Wala ni isang bunga. Sabi ni Jesus, simula sa araw na to, hindi ka na mamumunga. That day, wala nangyari. Pag tinignan mo yung puno pa rin, nakatayo pa rin, may mga dahon pa rin. Okay? Pero after a day, nung madaan uli sila doon, alam nyo, itong puno na to, namatay na. Hello? Yung puno na to, natuyo, nalanta. May nangyari? Doon sa unang araw, pag ginamitan mo ng 5 senses, iisipin mo parang wala. Pero dahil nagdeklara si Jesus, nagsalita si Jesus, amen ho ba? May nangyari doon sa puno. Sa problema natin, minsan, nagsasalita tayo, nagpe-pray tayo. Hello? Amen ho ba? Huwag po nating isipin na walang nangyayari. Dapat ang isipin po natin,
Dahil sinabi to ng Diyos, dahil ginamit ko yung kapangyarihan ng salita ko, at ako'y anak ng Diyos, binigyan ako ng authority, may kapangyarihan, lahat ng lalabas sa bibig ko. Death and life is in the power of the tongue. Pwede tayong mag-release ng negative. Pwede tayong mag-release ng positive. Pwede tayong mag-release ng buhay. Pwede din tayong mag-release ng kamatayan. Kaya sabi sa James, ingatan daw po natin itong bibig na to. Itong dila na to. Amen ho ba? So, may nangyayari kapag nagde-declare. Amen ho ba? Sino po umaagree? Minsan wala tayo nakikita in the natural, pero may nangyayari in the spirit. Sabi nga sa Bible, lahat po ng kailangan natin, pinagkaloob na sa atin. We have the resurrection power of Jesus deep inside us. Yung resurrected power na yun, yung the spirit na yun na bumuhay kay Jesus, sabi, will also brings life. Dito po sa laman natin. Hindi sa kaluluwa, hindi sa spirito, kundi dito sa katawan natin. Bakit? Ito po yung kailangang i-redeem. Dito po tayo nagkakasakit, dito tayo nagkakaproblema. So yung spirito ng Diyos na nasa atin, yun daw po ang magbibigay buhay dito. Amen ho ba? Sino naniniwala, aabot siya ng 100 years? 120. Parang ayaw nyo na. Lord, 100 lang. Masyado na mahaba yung 120. Dami problema sa mundo na to. Sino po naniniwala? Abot siya 100? Hallelujah! Nang walang sakit. Nang malakas. Praise God. Hallelujah. I-claim po natin yan. Alam nyo, kailangan na kailangan tayo dito sa mundo na to. Hindi ho sa pagmamalaki. Kasi sabi ng Bible, yung mundo na to, padilim ng padilim. Kaya tayo, ginawan liwanag para magbigay liwanag sa mundo na to. Amen ho ba? So, kapag may nagkakagulo, huwag tayong makigulo. Magliwanag tayo. Amen ho ba? Baka tayo paminsan yung nagpapagulo, wag naman sana. Amen ho ba? Sabi po sa Isaiah 60, verse 1 and 2. Ito po ay totoong nangyayari. Sabi po dyan, arise and shine, for your light has come. Amen? Di ba dumating na si Jesus? And the glory of the Lord is risen upon you. Okay? Yung glory daw po ng Lord manggagaling sa atin. Next verse. For behold, the darkness shall cover the earth. Talaga magdidilim tong mundo na to. And deep darkness the people. At sasama talaga yung ibang tao. Amen? But the Lord will arise over you. And His glory will be seen upon you. At Diyos po hindi bababa na dala-dala yung glory. Ang glory daw po makikita kanino? Sa mga anak ng Diyos. Amen ho ba? Hello? Through you, makikita ng mga tao si Jesus. Siya yung light of the world, pero ikaw, light of the world din. Magre-reflect yung liwanag ni Kristo sa liwanag na dala-dala mo. Amen ho ba? Do you believe? Amen? Sabi ni Sister Lloyd, no? Minsan sinabi niya, ang believers
Isa lang ang ginagawa. Ano yun? Maniwala. At pag naniniwala, nagsasalita. Amen ho ba? Sino naniniwala, sila po ay pinagpala. Praise God. Pero po ako'y kikwento sa inyo. Hallelujah. Sa Old Testament po ito, sino nakakakilala kay Naaman? Bible story tayo. Okay? Si Naaman po, may ketong. Siya po ay sundalo ng isang hari at gusto niya syempre gumaling. So, tong hari na to, nagpadala ng sulat dahil sabi nung alipin, merong propeta sa Israel na nagpapagaling. Bakit hindi niyo po subukan? Kasi syempre, nagpagamot na siya kung kani-kanino, pero hindi po siya gumaling. So, ginawa ni Naaman, pumunta siya, dala-dala yung sulat ng hari, ibinigay sa doon sa alipin ng propeta. Actually, yung propeta hindi lumalabas. Okay? At sinabi nung alipin, sabi po nung propeta, maglublob daw po kayo ng 7 beses sa ilog Jordan at kayo po ay gagaling. Sabi nung ni Naaman, pabihira yung propeta, hindi man lang lumabas Ano po ginawa ng propeta? Nagsabi lang kung ano gagawin. Okay? Ngayon, sabi nung alipin ni Naaman, kasi si Naaman, pabira. Maraming ilog sa Syria. Bakit yan ako maglulublob? Sa Jordan na madumi. Okay? So parang ayaw niya na nung una. Pero sabi nung alipin niya, Panginoon, nandito na rin lang din tayo. Bakit di niyo subukan? Nasundin niyo sinabi ng propeta. So, ginawa po ni Naaman. Naglublob siya. Hindi 1 beses, hindi 2 beses, hindi 3 beses, kundi 7 beses. Okay? At ano po nangyayari? Pag-ahon po ni Naaman, 7 beses, nawala ho yung ketong niya. At yung balat niya raw, singkinis ng sanggol. Amen? Ano po ibig sabihin? Ang salita po ng Diyos, makapangyarihan. Amen? Pero kailangan din nating lakaran. Amen? Marahil sa buhay natin, di ba? Makakarinig tayo ng preaching. Naniniwala naman tayo, pero sometimes, hindi natin ginagawa. May problema po dun. Sabi po sa Hebrews, chapter 4. Ito, napakinggan na rin natin ng maraming beses. Hebrews 4, verse 1. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Pwede palang may pinangako ang Diyos, pero di natin ma-experience. May mga promises ba ang Lord? Marami ho. At para yun sa tao. Pero sabi dyan, pwede tayong maging short doon sa promises na yun. Bakit? Verse 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them pertaining to Israel. Marami bang promises ang Lord sa Israel? Opo. Dadali sila sa lupang pangako pero hindi lahat sila nakarating. Bakit po? Because the word
which they heard. Amen? Hindi nag-profit sa kanila, not being mixed with faith. In those who heard it. Napapakinggan ba yung good news? Dapat po pinapanampalatayanan. At paano malalaman na pinapanampalatayanan? Sinasabi. Alam niyo po, sinabi ng mga Israelita that time, puro reklamo eh. Ano po lumalabas sa bibig nila? Balik niyo na kami sa Ehipto. Mamamatay kami dito sa ilang. Imbis na paniwalaan nila yung sinabi ng Diyos na dadalhin sila sa lumang pangako, ang lumalabas sa bibig nila, puro reklamo at puro negative, kabaliktaran. Nung nagpadala po ng 12 espiya, bumalik yung 12, yung 10, negative ang dalang report. Amen? 2 lang ang nagsabi na sa kanila na yung lugar na yun. O yung lupang pangako. At dahil sila 2 lang ang naniwala at nagsabi na kanila na yung lugar na yon, sila lang po ang kasama sa nakapasok dun po sa lumang pangako. Ano po gusto ko i-drive? Ang gospel po lagi pinipreach dito sa church natin. Lagi nyo po yan naririnig sa mga pastor natin, sa mga preacher natin. Pero unless nahaluan natin ang pananampalataya. Pag sinabi hong pananampalataya, nagtitiwala tayo kung ano sinabi ng salita ng Diyos. And we are willing to obey. We are willing to do. Kung ano po yung nakalagay doon. Kung sinabing dapat nagde-declare, dapat nagde-declare tayo. Kung sinabi sa Bible na dapat nagko-confess, dapat nagko-confess tayo. Amen ho ba? Kung ano po mismo yung nakalagay, wag natin bawasan, wag natin dagdagan. Amen ho ba? Praise God. Sira pala yung relos natin. Sabi ko ba't ang aga pa? Alas 9 na pala. Okay, dito ako magtatapos. Kilala niyo si Prophet Elijah? Siya rin po yung prophet. Okay? Na sinasabi ko kanina. Tumating sa time ng buhay niya, di ba nagpatigil siya ng ulan? Sabi ng Lord sa kanya, dahil tagtuyot nun, walang makain, pumunta ka doon sa babae. Kasi rapat. At siya magpapakain sa'yo. Pagdating niya doon sa bahay ng babae, namumulot na stick yung babae. Sabi niya, bigyan mo ako ng makakain. Sabi ng babae, alam ng Diyos. Eto pag-gather ko ng stick, panluluto ko doon sa natitirang langis at harina sa bahay ko para sa amin ng anak ko. At pagkatapos nun, mamamatay na kami. Ibig sabihin, wala na. Last na nila yon. Pero sabi ng propeta, gawin mo muna yung sinasabi ko. Pagluto mo ko, then ipagluto mo rin yung sarili mo at yung anak mo. At sabi ng Diyos, hindi na mauubusan ng laman yung lalagyan ng harina mo at 10 langis. Ano ho ginawa ng babae? Sumunod. Pinagluto niya si Elijah ng cake. Actually, cake po yung nakalagay dun. At nangyari ba yung sinabi ng propeta? Nangyari po. Amen? Bakit po? Kanino po salita yun? Galing po sa Diyos. Amen? Actually, pagkatapos ng ilang panahon,
Yung anak po ng babaeng ito namatay. Nagkasakit, namatay. So sabi niyo doon sa propeta, talagang ginagawa mong miserable buhay namin. Namatay yung anak ko. Ano po ginawa ng propeta? Pinag-pray po yung bata at nabuhay. Alam nyo, ganyan po ka-importante yung salita ng Diyos. Pag alam natin na sinabi ng Diyos, pwede natin panghawakan. Sabi nga nung iba, pwede mo itaya buhay mo. Bakit? Hindi tao nagsabi, Diyos. Amen ho ba? Hindi ho tao nagsalita, Diyos. Amen? So, pag may naririnig po kayo dito na sinasabi mga lingkod ng Diyos, kung maaari ho, umagri kayo. Lalo na ito po ay salita ng Diyos at hindi po nila salita. Amen ho ba? Sino po dito pinagpala? Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Tapat po yung Diyos na nangako. At kailanman hindi ho sasablay. Amen? So, sige po. Salamat po sa salita ng Lord. Hallelujah. May mga pwede pa sana ako sabihin. Sino dito mahilig mag-pray? Pag nagpe-pray ho ba kayo, naniniwala kayo doon sa pinagpe-pray nyo? Kasi nonsense yung pagpe-pray natin. Kung mismo yung pagpe-pray natin, hindi natin pinapaniwalaan. Last verse. Tutuloy ko na para last na naman to eh. Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Amen ho ba? When you pray, believe. Pag nagpe-pray po kayo, pray in faith. Na yung pinagpe-pray nyo is already accomplished. Amen? Sabi po ng Bible, and the prayer of faith shall save the sick. A prayer of a righteous man availeth much. Bakit po? Pinapaniwalaan nila yung pinagpe-pray nila. Amen ho ba? So, salamat po sa Lord sa salita niya. Hopefully, may naintindihan po kayo. Good evening po. Sige po, tayo. Let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, sa mga salita mo. Totoo at tunay, O Diyos. Salamat din po sa lahat ng tinuro mo sa amin sa gabi na to. Lord, minsan nagre-rely kami sa 5 senses namin. Pero salamat po dahil ginaguide mo po kami. Available po ang salita mo para kami po ay mabuhay sa pananampalataya at patuloy na maniwala at maniwala, Panginoon, dahil ikaw ay totoo. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid. Sila po ay pinagpala mo na. Sila po, Panginoon, ay pinagaling mo na. Sila po, Panginoon, O Diyos, ay biniyayaan mo na ng lahat ng uri ng pagpapala. Lahat ng mabubuting bagay ay amin, Panginoon, O Diyos, dahil sa aming Panginoong Jesus. Lord, pinupuri ka po namin sa gabi na to. Takila ka at alam po namin lahat po ng salita mo. Ito po yung mangyayari sa buhay namin. Ito po yung pinangahawakan namin dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. God bless po sa lahat.